Dadamay kasi po yung mga tauhan niya na inutosan man lang niya sila yung sumasalo ng consequences ng mga mali niyang ginawa. O tingnan ninyo, na contempt yung kanyang chief of staff. Sabi ni Inday, pag dinetainan niya kayo, sasamahan ko kayo. Wala man po si Inday nagpapapress con. Si Sulaika Lopez po, nakadetain. You see? O ito si Inday, mga kababayan, nagpapapress con. Pakinggan natin kung ano yung sinasabi niya. Ito po part ng regular program ng movie. Yes, oo. Ang Office of the Vice President, meron kaming medical and burial assistance. So yung naibigay natin ngayon, yun yung mga nag-request. Medical and burial assistance. Trabaho yan ng mga LGUs sa kanang DSWD. Inangkin ni Inday para lang mabigyan siya ng budget. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sinupalpal na mga kababayan kahapon ni Martin Romualdez. Speaker Martin Romualdez, Inday. Nagpa-press ko na naman kasi si Inday. Tungkol sa hindi may paliwanag na piatos. Pati ayuda, pinag-initan ni Inday. Nainggit siguro po na dito sa amin, bumabaha na ng mga ayuda. Ganun po kamahal ang Bicol Region ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng pinsan na si Martin Romualdez. Pabalik-balik dito po sa Bicol Region ang ating Pangulong Bongbong, pati si Martin Romualdez. Ang malamang mga kababayan, nagpa-picture-picture kami ni Martin Romualdez kahapon. Mamatay na naman po yung mga DDS, yung mga trolls ng Duterte, mga kababayan. Sa inggit, dinumog ako ng mga buses po. Inggit na inggit sila, galit na galit sa pagtulong. Bakit kayo nagagalit sa pagtulong? Ganon din si Amy Marcos, kontra sa ayuda. Anong gustong mangyari ninyo? Gutumin yung ating mga mamamayang Pilipino na nasalanta ng sunod-sunod na bagyo? Dapat nga ma-appreciate ninyo. Yan ang masama, mga kababayan, sa mga taong inggitiro. Talagang wala pong tambal, walang gamot sa inggit. Isabi nga, mga kababayan, sa talata sa James 3:16, "For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice." So naintindihan na ninyo, mga kababayan, kang rason kung bakit maraming inggitiro, lalo na yung mga DDS, mga kababayan, santambak na mga inggitiro. Kasi nga po, may selfish ambition sila. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Ang inggit, mga kababayan, kakambal ng selfish ambition. Kaya ka nainggit kasi may selfish ambition ka, pang sariling ambisyon. Kaya pag nalalamangan ka, nalalampasan ka ng ibang tao, ayun, masama palagi ang loob at masama yung mga sinasabi palagi. Yan ang mga DDS pa. Ano pa daw? There you find disorder in every evil practice. Kaya wala kang maririnig, mga kababayan, na magandang pananalita sa mga DDS. Evil practice nga po. Disorder and evil practice. Yan ang kasama po ng inggit. Kaya hindi ko po pinapansin yung mga bashers ko. Karamihan naman po, nakalock yung profile. Tapos ako yung inaagyos nila na bayaran. Ihalatang-alata na kayo po yung bayaran. Ayaw ma-identify. Malamang makina, mga kababayan, na nagpapaandar. Automated. Matik po. Pag ako nag-post po, matik na yung mga bashers. Pare-parehas yung mga sinasabi. Hoping na madi-discourage nila ako.
Sabi ko nga po, ako, close to 40 years na nagpa-practice ng aking profesyon na journalist. Influencer po ako. Asa pa kayo na ma-influensya ninyo ako? Sa lawak na ng ating pinagdaanan mga kababayan, experience sa journalism, sa pagiging taga-media, asa pa kayo na mapapadiscourage ninyo ako? Di ba? At alam natin yung tama at mali. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, hindi na nakatiis si Martin. Kasi tinanong sa kanya. Siguro kung hindi man siya tinanong, kahapon nung pumunta siya rito mga kababayan, hindi man siya magsasalita. Pero tama rin. May tamang panahon sa pagsasalita. Tama po? Sumusobra na kasi sila. Pero pa-victim. Before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging. Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balik tayo mga kababayan dito sa ating kwento. Ito po si Martin Romualdez. Ayuda para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine at Pipito bumaha sa Bicol. Pumunta po dito si Martin Romualdez. Nakaakbay po sa akin si Martin. Ang susunod na presidente po. Ito yung kaibigan nating congressman, si Congressman Joey Sarte Salceda. Ayos na ayos. Ang daming tao po, mga kababayan. Nakasilip si Congressman Saldico. Ito yung kapatid niya, tatakbong second district congressman, papalit kay Joey Salceda. Ito, tatakbong kapatid din niya ito, tatakbong vice-gobernador ng Albay. Kasi po, si Joey Salceda, tatakbong gobernador. Siya yung vice-gobernador. Ito, taga-Legazpi to, si One Rider Party List. Rods Gutierrez, isa sa mga bright members ng Young Guns ng Congress. Ginisa yung piatos ni yung piatos ni Mary Grace Piatos ni Inday. Tagang-taga si Rods Gutierrez, mga kababayan. Paano anya nangyari? Kahit niya gumamit ng helicopter, hindi kakayanin yung disbursement ng pera. From tip to tip niya, from Batanes to Hulo. Nagayaan niya, parang kidlat po pag pera ang pinag-uusapan po sa paglunok si Ninday. This is impossible. Pero naging posible kay Inday po. Yan po, napakabata pa. Mga nasa 30s lang ito si Congressman Rods Gutierrez. Ito pa, isang AKB congressman, si Congressman Jill Bungalon. Yan ang mga, the Young Guns members, bright.
members of the Congress. Malayo na, no? Malayo yung ating mga senador sa pagtatanong po. Mga member sila ng Quadcom. Ito yung mga dapat maging senador. Pero yung mga members ng Senado natin, mga amateur. Pag nag-session po, parang sesyon ng barangay council. Nakakaya po. Ang maayos lang magtanong mga kababayan, si Risa Ontiveros. O ngayon, tungkol sa budget ni Inday, isingit ko na, na-mention ko na si Risa Ontiveros. Sabi ni Risa Ontiveros, kasi yung mga kasama niya sa Senado, gustong ibalik sa 2.2 billion, yung tinanggal po na 1.3 billion na budget ni Inday, gustong ibalik. Hindi nga po may paliwanag kung paano yung paggastos ng pera ng bayan, ibabalik ninyo. Sabi ko nga mga kababayan, ang dapat nga, zero budget si Inday. Very responsible siya sa paggamit sa disbursement ng pera. Ba't mo bibigyan ng budget? Dapat nga, abolish na yung Office of the Vice President po. Imbis magserbisyo, perwisyo pa yung ginagawa sa ating bansa. Piniperwisyo yung ating Pangulong Bongbong. Kung sino pa yung ka-unit team, dahil lang sa confidential funds, inaway po yung ating presidente. Inaway si Martin Romualdez. Hindi nga niya may paliwanag kung paano niya ginastos yung milyon-milyon na confidential funds. Kaya sabi po ni Risa, sapat na niya. No need to alter the OVP 730 million budget. Pakinggan natin yung sinasabi ni Risa Ontiveros dito. Yung current level ng proposed budget ng OVP. Nakapag-operate na nga ang ibang mga OVPs in previous administrations sa ganyang level lang. At hindi ko na binago pa yung lumabas sa House version na may mga pondo sa proposed sa programa ng OVP na mukhang repetition ng mga existing programs ng ibang mga department na bagamat dun inilagak, pero kumbaga parang anong tawag doon? Naka-target? Ano yung term na yon? Sorry? No. Yes. Bagamat may mga amounts mula sa budget ng OVP na inilagak dun sa mga department na may parehong-parehong programa, pero naka-earmark naman para sa beneficiary identification ng OVP pa rin. Pero tingin ko importante na yung 10 million pesos para sa sariling akdang libro na i-distribute, talagang mahirap makahanap ng justification na proper iyon. So, susubukan ko talaga na suportahan yung current level ng OVP budget. I don't think kailangan pang baguhin iyan. Ayan po yung sabi ni Risa, sapat na niya yung sinasabi pong mga programa ni Inday sa OVP. Hindi man dapat yun sa kanya, kinopya yung DSWD, yung DTI, para lang po may pagkagastusan. Pero yung paggastos, hindi tama. As discovered mga kababayan doon sa congressional hearing, sa budget hearing. Kaya nga ngayon, yung mga tauhan ni Inday, kawawa, wanted na ng Congress. Nagsisipagtago. Kaya nga sabi ni Martin Romualdez, tinanong siya kahapon, ang dapat niya na gawin ni Inday, siya ang pumunta sa Congress para ipaliwanag. O ito po si Martin, nang pumunta dito sa amin. In a press conference, VP Sara Duterte said po, I was asked, ano po yung biggest challenge po ninyo para sa inyo? Ano po? Si VP Sara was asked, ano po yung biggest challenge para sa inyo ngayon? And she answered, sabi niya, naawa daw po siya sa mga OVP officials niya, lalo na nga po doon sa ongoing hearing ng good government, dahil nadadamay daw po sila. Di dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya, siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat siya lang mag-explica. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Yun na lang po. Tama, nadadamay kasi po yung mga tauhan niya na inutusan man lang niya, sila yung sumasalo ng consequences ng mga mali niyang ginawa. O tingnan ninyo, na contempt yung kanyang chief of staff. Sabi ni Inday, pag dinitain niya kayo, sasamahan ko kayo. Wala man po si Inday nagpapapress con.
Si Sulaika Lopez po, nakadetain. You see? O ito si Inday, mga kababayan, nagpapapriskon. Pakinggan natin kung ano yung sinasabi niya. Ito po part ng regular program ng OVP. Yes, oo. Ang Office of the Vice President, meron kaming medical and burial assistance. So yung naibigay natin ngayon, yun yung mga nag-request Medical and burial assistance. Trabaho yan ng mga LGUs sa kanang DSWD. Inangkin ni Inday para lang mabigyan siya ng budget. Meron hindi maintindihan kung tama. May mga beneficiaries talaga. Itulad ng mga pinagagamitan mga kababayan ng confidential funds. May mga pangalan, mga kababayan, na hindi ka paniwala. Mary Grace Piatos. You see? Tapos may nabanggit doon sa hearing ng Congress, ng committee ni Congressman Joel Chua, yung renta po ng isang safe house, 1 million. Ganun katindi. Balikan natin yung presko ni Inday. burial assistance. And then, meron din kaming magnegosyo taday. Ito yung entrepreneurship program ng Office of the Vice President. So, sa DTI yan? Ceremonial turnover. Ngayong hapon yun, check nila to follow doon sa ating beneficiary cooperative. Okay, next question, Ms. Madeline, 93.7. Turnover daw ng cheque. Baka i-award doon sa Mang Inasal na. Mang Inasal Greenwich. Ang recipient, mga kababayan. Nabagayan niya, Mr. Maravillas. Okay na kasi yung Mang Inasal, negosyo na talaga. Pati Greenwich. Mary Grace Piatos po. Walang kakwenta-kwenta po yung mga programa ni Inday. Question, BP. Yes, ma'am. Update lang po sa itong typhoon relief. Relief naman. Reports po for OBP na take update ng BP. Yes, ma'am. Ang ating Office of the Vice President, meron tayong na-institutionalized na Disaster Operations Center, no? So, ongoing ang kanila. Yan kasi po, mga kababayan, imbes na hawakan lang yung papel bilang isang reserve tire, Vice Presidente, reserve tire man lang, gustong makipag-compete sa ating Pangulong Bongbong. Iyan tuloy nagkabuhol-buhol yung kanyang buhay. Hindi man yan po gawain ng function ng Vice Presidente. May mga agencies na tayo, dinoduplicate niya, mga kababayan. Kasi nasa isip ni Inday po, 2028 presidential election. Hindi man po tinatago ng kanyang mga supporters. Ransararan. Dinesignate na nga po ni Inday yung sarili niya. Inappoint niya as designated survivor. Gusto nang tanggalin yung ating Pangulo. Balikan natin yung kanyang mga sinasabi. Coordination with Isabela Satellite Office, with Pangasinan Satellite Office, with Bicol Satellite Office. Wala man po dito sa Bicol. Yung satellite office. Affected. Yung satellite office niya dito, nandito lang, malapit sa amin, sa lungsod ng Legazpi. Hindi man po maramdaman yung presence. Parang wala lang ginagawa po. Sayang ng renta ng satellite office nila dito at sweldo ng mga empleyado. Dapat talaga isara na lang. Nung Christine po, yung ayuda, lugaw, 3 sakong bigas yung binili at 10 box ng mineral water. Mas marami pa yung tinulong namin, mga kababayan, nung Christine. At least namigay kami ng 52,000 yata yung pinamigay namin. 56,000. Ay tama pala, 52 kasi 26 beneficiaries na tig pa 500. O bukas naman, mga kababayan, magsi-second wave kami. 50,000, 100 beneficiaries yung target namin. Mas marami pa yata yung naipamigay namin. Magkano lang yung
10 mineral water, 10 kahon, pagkatapos 3 sako ng bigas. Magkano lang yan? Hindi nga mag-10,000, di ba? Grabe naman niya, Mr. Marabilis. Mga 15,000 naman siguro niya. O sabihin ba, 15,000. O gawin na nating 20,000. Sa amin, 52,000 yung pinamigay namin. Cash. Walang kopit. Kaya nga ginagawa namin po, talagang cash. O ngayon, ang total receipts namin, cash donations na natanggap, 33,000. Sabi namin ni Mrs., dagdagan na natin. Gawin na nating 50,000. Para 100 beneficiaries man lang, tig 500 pesos. So makikita ninyo yung pagbigay. Walang cut. Dinagdagan pa namin. Yan ang gustong tumulong. Ini yung milyon-milyon mga kababayan. Yung pera. Pera pa ng bayan. Wala man personal na pera dyan si Inday. Pagkatapos, yung mga beneficiaries po, ang pangalan, Mary Grace Piatos. Kokoy Villamin. Ganon katindi po. Kaya napakadelikado maging Pangulo itong si Inday. Bankrupt ang Pilipinas niya. Diretso natin yung kanyang mga sinasabi, mga kababayan. Christine, Pepito, and Marcy. Yung 3 bagyo. So, habang ginagawa nila yung mga activities namin ngayon for the 89th OVP anniversary, sabay din ginagawa yung mga relief operations ng mga identified na affected individuals ng pagbaha and landslide dito sa mga areas na ito. Ma'am, unsay reaksyon nimo ma'am nga matag interview BP o hisgutan sa Quadcom na Duterte family dagay mga bagyo mosulod, pero if ever kung di ka hisgutan way bagyo nga mosulod sa atong nasod, unsay imong reaksyon na BP? Dili ginako na siya matubag no kay dili ta maka-predict sa weather, pero ato dito na lang. Okay. Ato dito na lang, sir. Next question. Sir Louis Oranda, Jimmy. Yes, BP Inday, pinagapon po. Sa pagpalo kong katalungan dito. Sabi sa House leadership, yung sworn of affidavits raw, is it enough or insufficient para sabi ng mga mambabatas? Well, sabi nila, insufficient daw, hindi nila tanggapin. So, hindi na rin ako nag-submit. Hindi na rin ako nag-aksayang gumawa pa ng affidavit. So, padayon lang sila sa ilahang debate. O padayon lang po ng bagyo sa ilaha, ang bagyo sa pag-agi din sa ato. Wala po lang, BP Inday, atin po ba kayo sa next hearing? Gusto pagpalabasin ng mga DDS at sa kaninday dahil sa pag-persecute sa kanila with Kibuloy. Yan ang pinapakalat nila mga kababayan. Sunod-sunod yung pagtama ng bagyo sa atin. Yung Amerika nga po, may cyclone bumps na po na tumatama. Pati ba yun? Dahil sa sinasabi ninyong persecution. Wala man pong persecution sa inyo. Sabi ko nga po, itong mga problemang kinakarap nila, ginawa man lang po nila ito. Si Kibuloy, gumawa ng kalukuhan. Kaya may kaso siya. Yung mga Duterte, ganon din po. Kaya under investigation sila. Bunga ito ng kanilang mga sariling gawa, masasamang gawa. Malinaw po, pati yung bagyo ginagamit ninyo para papaniwalain yung mga tao na nagagalit ang Diyos kasi iniipit kayo. Walang pang-iipit po sa inyo. In fact, kayo ang nagsimula nito. Kayo ang nang-away. Di ba? Ngayon, nagsingawan yung mga anomalya. Taranta kayo ngayon kung paano ninyo malulusutan ito. Kaya nga, yung challenge ni Martin Romualdez, hindi masagot ng mga tauhan mo. Inday. So, kailangan ikaw na ang humarap sa Kongreso. Kasi, hindi man ito pwedeng pabayaan po ng Kongres. Pera ito ng bayan. Tama po? Yan ang sinasabi baga ninyo na hindi mo pera yan.
Yan ang laging sinasabi ninyo ngayon. Kayo yung iniimbestigahan. Galit na galit kayo. Huwag kasing mag-akusa ng mag-akusa pag may gawaing masama. Kasi siguradong magbabackfire siya. Tama ba? O, balikan natin. Well, it remains to be seen, sir, no? Sa pagkakaroon, case-to-case basis kung depende kung kinsay dunay madawat na invitation, depende po sa desisyon sa tao. Wala ko nagapugos sa mga OVP personnel nga mo attend, wala po ko nagsulti sa ilaha nga ayaw attend. Ang ako aging permigin. Wala daw nagpipigil. Inapakalinaw yung instruction na walang pupunta. Kaya nga na-contempt si Lopez, si Zuleika Lopez, pati yung mga documents mula sa COA, sumulat sila na huwag ibigay. You see, lalo na yung mga tauhan po. Kaya wanted na sila ng Congress. Pinaganap na ng mga pulis, naging mga pugante, yung mga tauhan Inday. Nasira yung buhay dahil sa kagagawa niya. As responsible leader, dapat siya yung humarap. Yan ang tunay na leader. Siya man lang yung may alam, mga kababayan, at siya yung nag-utos. Sa ilaha, kinahanglan magdesisyon mo, kinahanglan pahibalun mi sa inyong desisyon para kibalun mi kung unsa ang amo ang matabang para sa inyong Okay, next question, Sir Alex Piani. Comment po ma'am sa yung sinabi ni Congressman Congo na the Office of the Vice President should be blamed kung mawalan mo ng 200 jobs ang OVP sa Telight offices. As I said, sir, dili na kong matupag sa ilaha, kaning mga nagapangalan sa ilahang kaugalingon o young guns din sa ato ang young guns daw. House of Representatives. Imbis na young guns, young guns. Next question. Young guns. Sabi po ni Congressman Dalipe, tama na niya yung pambubudol. Yung pabiktim niya, tama na ang pambubudol. Ito yung sabi niya, Dalipe Islam Sara, huwag kang pabiktim. Tama na ang pambubudol. House Majority Leader in Zamboanga City, 2nd District Representative Manix Dalipe criticized Vice President Duterte for allegedly diverting the issue to evade accountability over the questionable 612.5 million in confidential funds allocated to the Office of the Vice President tapos sa DepEd. Huwag kang pabiktim. Tama na yung pambubudol. The Vice President should stop using her staff as human shields. It is about time she face Congress, answer the questions, and stop blaming others for her failures and fear of accountability. Tapos sabi pa ni Inday, kawawa daw yung mawawala ng trabaho. Mga 200 daw yung mawawala ng trabaho. That is your responsibility. Irresponsible ka kasi. Hindi mo kasi i-defend yung iyong budget. Ayaw mo, umiiwas ka kasi ayaw mong matanong. O yan tuloy, binawasan ka ng budget. Lahat ng mga agencies, mga kababayan, lahat tinatanong ng Congress. Kasi nga, hindi ninyo pera yan. Pera ng taong bayan. Ang gustong mangyari ni Inday, huwag lang tanungin kung paano niya ginagastos yung pera, ang pera ng bayan. Ikahindik-hindik po yung nangyari sa kanyang confidential funds. Dalipe was responding to Duterte's statement that her staff and officials were career professionals, not politicians, and should not be subjected to intense questioning by the House regarding the funds. So sabi po ni Dalipe, itong statement niya ni Inday is another manipulation and diversionary tactic. This is pure cowardice niya. Disguised as victimhood, sabi ni Dalipe. Tama, saan ka nakakita mga kababayan? Pinoproject ninyo yung inyong sarili na mga maiisog kayo. Pero hindi ka naman humaharap sa pagtatanong. Bakit hindi mo nalang gayahin yung tatay mo? Umarap sa Kongreso. O di ayos baga? Napaamin. May case build up na ngayon yung PNP saka yung DOJ. Umamin eh.
Kaya umiiwas si Inday kasi baka mapaamin din siya. Sigurado po, makukorner siya doon. Kaya iwas po sit. Sige lang ang papresko ni Inday. Kaya sabi ni Dalipe, instead of addressing the questions head-on, Vice President Duterte spins a narrative to paint herself as a victim of political persecution. The truth is, this is not about politics. It is about accountability, sabi ni Dalipe. Tama. Ayaw niyang panagutan yung mga kalukuang ginawa niya, mga kababayan. Ayan tuloy, ang naiipit yung kanyang mga opisyal na inutusan man lang po niya. So sabi po ni Dalipe, ang duty niya ng Congress is to ensure that public funds are spent properly and with transparency. If there's nothing to hide, there's no reason to dodge questions. So sabi niya, stop hiding behind your staff in career officials. Stop using them as scapegoats to avoid answering the nation's questions. Face Congress, explain yourself. Seeking the truth niya is not an attack. It is our responsibility as public officials entrusted with the people's money. Tama. Kung ano-anong mga rason yung sinasabi ni Inday. Malabo po. Pag hindi po ninyo ito hinarap at naipaliwanag, malamang madiritsohan kayo na makasuhan ng plunder at ma-impeach. Deserve. Pag ganon mga kababayan ang nangyari kay Inday. Hindi oobra ang mga papreskon po ninyo. Walang maniniwala sa mga statements po ninyo. Sa tindi ng mga umaalingasaw na baho sa Office of the Vice President at sa DepEd nung hawakan po ninyo yung departamento. Ayan. Sige lang ang papreskon mga kababayan. Yung mga nagtatanong na taga-media po, mga kaibigan niya siguro ito. Drug on war at saka extrajudicial killing. Yes. So, pareho po sa investigation nila sa Office of the Vice President. Tapos, pag nagtanong yung mga kaibigan niyang nasa mainstream media, parang mga amateur pa. Narinig ninyo kung paano magtanong pa? Parang mga reporters na pinabili lang ng magulang ng suka, naging taga-media na. Di ba? May mga ganun. Yun ang paborito ni Inday magtanong. Kung kinsa man tong mga ginapatawag, ginaingnan nako sila nga ilahan ng desisyon, personal na desisyon dapat sa tao kung mo attend siya o dili o pahibalon ko or pahibalon mi para pahibalon mi kung saan mo ang matabang sa tao nga mo attend. So, imbis magtagalog po para maintindihan ng imbis magtagalog po si Inday para maintindihan ng bawat mamamayang Pilipino, sige ang salita niyang Bisaya. Para hindi maintindihan ng mga taga-Maynila. Diba? Matindi talaga po itong si Inday. Tapos ang pangultimo niyan, syukran. Para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF signatory na Mary Grace Piat. Mga amateur ito, mga reporters pa na nagtatanong. I've not seen the acknowledgement receipt na kanila na sinasabi because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin. Dumidiretso siya sa SDO. Iwas po sit po? Submit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So, hindi ako makakomment. Lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives and sino ang nag-handle noong mga documents. Isa pang follow-up. Very simple yung dapat gawin, Inday. Isama niya kung sinong gumawa ng resibo. Di ba? Kung wala siyang itinatago, yung sumulat noon, kaya nga gagawin ng Congress,
Iko-commission nila yung mga experts po sa sa handwriting experts para i-examine po. Kasi tingin nila mga kababayan, pag tinignan mo yung pirma po, saka yung stroke ng pagkasulat po, iisa yung gumawa. So dapat mga kababayan, kung sino yung responsible noon, gumawa ng acknowledgement receipts at nagpapirma, iharap ni Inday sa Congress. Tama? At siyempre, pag iniharap niya sa Congress, dapat kasama siya. Yan ang totoong walang ginawang masama. Pero pag iwas pusit po, alam na po, talagang may milagro, mga kababayan. Kitang-kita po sa mga dokumento. Deputy Speaker David Suarez claimed that OVP is hiding Ms. Gina Acosta in Caraga. That's why there's an ongoing event here in Butuan. Well, alam naman ng lahat na it's the 89th anniversary of the Office of the Vice President, and hindi lang Caraga ang merong activities in relation to the anniversary, no? In fact, sa susunod na araw, nasa Bukidnon kami for Southern Mindanao, Central Mindanao, and then nasa Lanao del Sur kami for Western Mindanao. Mas importante pa, nirarason nila, mga kababayan, nirarason Inday, busy yung mga tauhan niya. Kasi 89th anniversary ng Office of the Vice President. Importante pa yung anniversary kaysa sa pananagutan sa taong bayan, yung paggamit ng kwarta. Unang-una, hindi ka makakapag-celebrate ng 89th anniversary without the funding. Without the funding na galing po sa taong bayan. And the very existence ng Office of the Vice President will be nothing without the support ng ating mga mamamayang Filipino. So inuna pa niya yung okasyon ng anniversary kaysa sa pananagutan sa taong bayan na dapat muna niyang ipaliwanag. At saka pwede naman niyang pagsabayin. Kaya lang, pag ayaw, kasi may iniiwasan, maraming palusot. Maraming dahilan. Tama po? Napakalinaw, mga kababayan. Kaya hindi ito pwede na paintulutan natin na mangyaring muli. And then, for BARM. Sorry ka sa 2028. Nasa Isabela City kami for Western Mindanao. And then meron din kami sa Cebu, meron din kami sa Leyte, meron din kami sa Ifugao. All these were planned and prepared last year when we proposed our budget in relation to our Thanksgiving activities, in relation to our anniversary. November 15 yung anniversary. Pero before and after. So more na dapat siyang magpaliwanag. Kasi yung budget na ginagamit niya para dito sa 89th anniversary ng Office of the Vice President, galing po sa mamamayang Filipino. Nang may power of the purse, yung Kongreso. Tama pa? Tigas ng ulo ni Inday. Hindi po pwede sa public office ang ganyang uri ng tao po. Gusto lang magastos, ayaw magpaliwanag kung paano ginastos. May posibilidad ba na sa presidential election magtandibang sa rato po in reaction paper? Politika na. Sir, wala ko magugoy. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election. Dahil napakaraming nangyayari araw-araw, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. At maniwala man hindi iniisip. Tatakbo ba ako sa 2028? Pero sa lahat ng mga nagtatanong, simula noon hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy. Assuming automated siya, filing of candidacy sa 2027, yun siguro yung perfect time para sa mga kandidato na mag-decide kung tatakbo sila. Next question, Sir Ben. Magic Evan. VP Inday, anong mangyayari sa 200 na mga personnel if Ayan po. Matuloy na mawalan sila ng trabaho? Actually, sir, estimate lang man to nako, no? Wala yung kibalo exactly kung pila yun ang mawalaan ng trabaho. But definitely kung doon ay budget cut and ma-appeal tong portion dito nga naka-charge ang mga sweldo sa mga tao, doon ay mga mawalaan o trabaho. Ma'am, there's a follow-up from the OVP media. Pag nawalan ng trabaho, yung mga empleyado niya, ang responsible officer siya ang responsible officer po,
Kasi nga po, she failed to defend her budget. Kasi nga po, hindi niya mapaliwanag kung paano niya ginastos yung unang budget na ibinigay sa kanya. So lahat ito po, responsibility niya. Ang may pananagutan po, siya. Ang dapat sisihin, siya lahat. Hindi po yung Kongreso. Parang yung magulang mga kababayan, nagbibigay ng allowance sa anak. Hindi responsible sa paggastos ng allowance yung anak. So inalisan o tinapyasan ng allowance. Sino ngayon yung may kasalanan? Yung magulang o yung anak? O di ba? Di ba yung anak ang may kasalanan? So by analogy, ganun po. Hindi yung sisisihin ninyo yung magulang. In this case, sisisihin niyo yung Congress. Kasi tinanggalan kayo ng budget at may mga mawawala ng trabaho. Iba ka nga yung mga empleyado dyan, mga kababayan, may regrespiatos din. Baka dapat i-account mga kababayan kung ilan talaga. Baka maraming may regrespiatos din. Ghost employees po. Government's prison exchange agreement with Indonesia to secure the repatriation of Mary Jane Veloso. I cannot comment on that. I think the best person to comment on that would be the Department of Foreign Affairs. Likely sila yung gumawa ng negotiations and they know the details of the negotiations. I do not have personal knowledge of the details of the negotiation. Sir Lando, Roger Service. Yes, BP, sayang kayo nasugdan sa imong papa na si Tatay Digong. Katong project na to, Mindanao Railway, mo na ito'y paglaon sa taga Mindanao na muuswag ang Gulambong Mindanao pero gipahunong karon sa kasamtangang administrasyon. Ano sa imong komento? Well, yes, sir, maupod na ang kuano. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I ran on the platform of continuity and unity, particularly the Build program of the previous administration. Di man po pwedeng i-continue yung railway system dyan sa Mindanao nang kapalit po West Philippine Sea. Tama? Malabo pong i-continue. May railway ka sa Mindanao, pero province na yung Pilipinas ng China. Payag kayo sa ganyan po? Ang kapalit po buong Pilipinas kasi ang kontraktor, Chinese government, ang nagpagawa. Pero ang kondisyon, huwag tayong iimik. Pag kinamkam nila ang West Philippine Sea at sa kagawin nilang province ang Pilipinas. Huwag kami. Kaya nga ang daming mga taga Mindanao po na sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos na mga politiko. Ilan lang ang natira mga kababayan na supporters ng mga Duterte. Si Dalipe, si Manix Dalipe, taga Mindanao. Si Alonto, Adjong. Ang dami. Majority ng mga congressmen sa Mindanao. Other than yung iilan, di nga tatlo yata ang congressmen na sumusuporta sa kanila. Yun na lang ang natira. Bakit po? Nakita nila na hindi maganda yung agenda. Not for the interest of the Filipino people, mga kababayan. Iyan po matutuloy. May negosasyon na po sa ibang mga contractors and governments. I think Japanese contractor na mga kababayan or Korean contractor. May lumitaw ng lumabas ng balita several months ago. Idediretso, pero hindi po yung Chinese contractor po na gustong mag-implement ng railway, pero ang kapalit po West Philippine Sea. Mabuti nang ipaliwanag natin po kasi ginagamit nila itong propaganda. Ginagamit ni Inday na propaganda na ito daw ang rason kung bakit siya kumala sa unity. Malinaw po na confidential funds ang dahilan po. At yung ambisyon nila sa 2028 na gustong mag-ala GMA. I-cut short mga kababayan yung presidency ng ating Pangulong Bongbong. Tapos mag-ala GMA po. Tulad na nangyari kay Irap, natanggal si Irap po. Si GMA 9 years or 10 years yata, close to 10 years na nag-presidente. Huwag kami po, alam namin ang takbo ng mga utak ninyo. President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway unappropriated ang
Philippine government part, no, na mga obligations. Meron pa mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong yan, hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And we are still hopeful na matutuloy yung mga build, big ticket projects. Sir Ray, one more item. Vice, good afternoon. Tuloy-tuloy pa rin ba yung magiging programa ninyo, yung pagbibigay ng ayuda, possible next year, lalo pag ginigipit ngayon yung budget na hinihingi? Ginigipit daw. Okay. Sa lahat ito mga barkada ninyo. Wala kaming Ninday? ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer into DSWD because ang prinsipyo namin, sir, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat binibigyan siya ng mapayapang pamumuhay. Dapat binibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo. Dapat binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Yun yung prinsipyo namin. Meron kaming ngayon na pinamimigay, ito ay Thanksgiving na mga grocery packs namin. Kasama na ito sa Christmas because tradition ng Pilipino ay gift giving during Christmas. Meron din kaming rice box, binibigay namin ito sa individuals in crisis. Pero yung sabihin mo na tira bahala nga panghatag o ayuda, wala kaming ganon sa OVP. We still believe, and it is our platform and it is in our budget na good governance is the key to nation building. So Good governance. Iniimbestigahan ka nga ng Committee on Good Government and Public Accountability kung paano mo ginastos yung confidential funds. Paano good governance? At talaga naman, hindi bigyan ng ayuda yung mga victims ng sunod-sunod na typhoon. Di ba? Pag hindi yun ginawa ng ating gobyerno, babatikusin ninyo ng mga trolls ninyo sa social media na walang puso ang ating gobyerno, ang ating presidente. Sa gitna ng kahirapan, ng distroso ng bagyo, ginutom yung mga mamamayang Pilipino. Ngayon, bumaba ng ayuda, binabatikos ninyo. At sinasabi ninyo, good governance. Walang good governance po sa inyo. Napakalinaw. Iniimbestiga nga po kayo. At malamang makasuhan kayo ng plunder. You see? Yun ang sinasabi ng Congress ngayon. Kaya wala kayong karapatan magsalita na about good governance pag hindi ninyo na ipaliwanag ang tungkol sa confidential funds na ginastos in 11 days. Ipaliwanag muna ninyo yung renta na ang halaga 45,000 to 1 million per day. Di ba shocking? Hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao. Lalong-lalo na sa kapos na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan ng trabaho at sa safety and security and well-being ng tao. So kahit man noong ako ay mayor ng Davao City, we always endeavored to develop we always endeavor to implement peace and development instead of dole-outs. Isa pa po sa ako ang kuan nianing mga ayuda kay mura basyag kana ganing insulto sa kawadon sa tao nga murabag wala man ka 5,000 ra imuha humanata mura gingana ba nga sa pananaw nako ang trabaho sa gobyerno, paniguraduhon nga dunay opportunity. Insulto daw yung yung pagbibigay ng pera tulad ng AKAP, AIX. Yung mga bansa po na tulad natin, tingnan ninyo yung mga subsidies in other countries.
Kahit na yung mga highly developed countries, mga kababayan, mayroon silang subsidy doon sa mga families in crisis situation. Halimbawa, walang trabaho pa, nahanap ng trabaho, may subsidy po yung ating gobyerno. Hanggat, yung kanilang gobyerno, hanggat hindi pa sila makakuha ng trabaho. Kahit nga yung mga mayayamang bansa sa Europe, mayroon yan. Doon nga natin yan kinopya, Social Protection, Statistics, Family and Children Benefits, AO, Belgium, Germany, Greece, Spain, France, Italy, Lithuania, Slovenia, Sweden, Montenegro and Albania. Kahit yung mga bansa dito sa Southeast Asia, ganon, may mga social protection programs, benefits, subsidies sa mga families in crisis situation. And in fact, kinopya lang nga natin ito. Kontra si Inday sa ganon, talagang wala kang karapatan na maging presidente kasi iniisip mo lang yung kalagayan ninyo. Buti kayo, nakaipon na. Alam na kung saan ang galing. Iniimbestiga ng Quadcom ngayon. At ng Committee on Public Accountability and Good Governance. Iniimbestiga. Nakaipon na pamigay nga ng ang subsidy ni Inday po, ang ayuda, nandun sa mga opisyal niya, 50,000, 25,000, lalo na po yung dinadaanan ng pera. Yung paggastos ng confidential funds, nakakatanggap ng ayuda po, yung mga opisyal ni Inday, ayahay. Pero kontra siya, mga kababayan, doon sa ayudang totoo na dapat makatanggap yung mga kapuspalad nating mga mamamayan na tinamaan ng mga calamities tulad ng assistance to families, farmers and fisher folks na binabigay ng ating Pangulo at ngayon ayuda sa mga nasalanta ng bagyo. Yung una na mga ayuda para po yon sa tinamaan ng El Nino. Diba? Yung mga pananim nila na-destroy ng El Nino. Kaya may assistance to families, fisher folks, and farmers. Galit si Inday sa ganon. You see? So gutom ang aabuti ng ating mga mamamayang Filipino kung siya po ang maging Pangulo. Ang busog lang yung mga opisyal niya, may ayuda na 50,000 monthly. Nilaglag siya, mga kababayan, sa congressional investigation na paamin ng mga congressmen. Ang mga tao kontra sa hatagan ni mo siya o dole out. Kamusta naman yung dole out mo sa mga opisyal mong 50,000? Saan galing yon? Ihatag na sa Congress, both sa House of Representatives and sa Senate kung unsa ilahang desisyon. May tungod sa budget sa Office of the Vice President. Ang amuan lang kung unsa ihatag mo among dawaton mo ang amuang iapod-apod sa mga programa o proyekto sa amuang opisina. Question, Stevie? Yes, sir. VP, good afternoon. Grabe makainit ang lugar. So yan na lang po, mga kababayan, mahaba na. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses.
and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.